Uy, Mars! Alam mo bang may magagawa tayo sa isang lata ng ganitong meatloaf? Halika tuturuan kita. Madali lang naman ang gagawin natin. Una-una syempre is dudurugin dapat natin yung meatloaf. Dapat po durog na durog ito. Pag nadurog na ito, lalagyan natin ng iba pang mga sangkap. Meron ako ditong isang maliit lang ng carrots, bali ginadgad ko lang ito. Pagkatapos ay isang maliit na sibuyas, siniwa ko lang siya ng maliit. Pagkatapos nito is dadagdagan natin siya ng mga pampalasa. Ilagyan ko siya ng kalahating tasa ng harina. Pwede rin po ang cornstarch. Pagkatapos po ay isang piraso ng itlog. Konting pamintang pino, pwede rin po yung crack kung yun po yung available sa inyo. Then nilagyan ko siya ng konting seasoning para lumasa naman po yung ating gagawin at pang-ulam ngayon. Pagkatapos yan is inekos-mekos lang natin siya hanggang sa magsama yung mga sangkap. Siguraduhin lamang po natin na talagang magmimix po yung lahat ng mga sangkap para po maging masarap yung ating kinalabasan. At pagkatapos ng mga ilang paghahalo, eto na nga, dinagdagan ko pa siya ng half cup ng cornstarch kasi medyo malambot pa po yung ating mixture. Dapat po kasi is medyo matigas na siya. Hindi naman yung sobrang tigas. Basta para lang siyang dough. Ganun. Then after po na malagyan at mamix, ganito po yung tamang consistency niya mga Mars. Ganito naman po yung susunod natin gagawin. Gumamit ako ng plastic gloves para po hindi madikit sa kamay. Tapos pinairan ko lang ito ng konting oil pati yung ating magiging molder. Yan, nagsuhat po ako ng bali 1 tablespoon kada mixture po. Pagkatapos nito ay i-form natin siya. Nasa atin po kung gaano ang size or kung anong size ang gagawin natin. Pwede po siyang bilog, pwedeng palapad, at pwede rin po yung square. Ako po, bali ang ginawa ko po is pa-square po siya. Pero bago nyo i-shape, dapat ilubog nyo muna siya sa breadcrumbs para madali po siyang maiporma kung ano yung gusto nating forma sa kanya. Madali lang naman po itong form once na na-coat na siya natin ng breadcrumbs. Ganyan po. Ganyan lang yung gagawin. O diba napakasimple. Bali, gagawin lang natin siyang square para siyang nuggets style. O diba? Tapusin lang natin yung proseso na ito para ma-coat lahat natin yung ating nuggets at malaman natin kung ilang piraso yung ating magagawa. O diba mga Mars, napakasimple lang talaga ng recipe na to at sigurado magugustuhan nyo po ito. Patok po itong pambaon ng inyong mga anak kung meron po kayong mga nag-aaral. At eto na nga, sa isang lata po ng ating meatloaf, bali ito po yung nagawa natin. Napakarami na rin, di ba? 4, 8. Bali 12 po lahat ang nagawa natin. Katamtaman lang po yung size niya. Hindi naman siya sobrang liit. Hindi rin naman sobrang laki. At pagkatapos nito, in-store ko siya sa freezer. Nilagay ko siya dito sa microwavable tab. Overnight ko po itong nilagay sa freezer. Then kinabukasan na nga ito, magpiprito na ako para meron ng pambaon yung anak ko at pang-almusal din namin. Sa pagpiprito naman nito mga Mars, dapat po mahina lang yung apoy kasi po yung breadcrumbs ay napakadaling masunog. Kaya dapat mahina lang yung apoy para maluto pong mabuti yung ating mga nuggets. Isang tip po pala para mapakain din natin yung ating mga anak ng gulay is pwede nyo po itong lagyan ng mga iba-ibang gulay. Pwedeng kalabasa, pwede po yung cabbage. Basta any kind ng gulay po ay pwede. Basta hiwain nyo lang po siya ng maliliit. Pwede rin po kayong magawa ng medyo marami nito kasi pwede nyo naman siyang i-store sa freezer kahit mga 1 month siguro. Hindi to agad masisira basta nasa freezer po siya. Kasi po, maganda at masarap po itong pambaon ng inyong mga anak. Isa rin po ito sa technique para mapakain natin ng gulay yung ating mga anak, 'di ba? Aminin natin sa hindi, may mga bata talaga na mahirap silang pakainin ng gulay kasi nalalasahan nila. At eto na nga mga Mars, sa dami ng sinabi ko, hindi ko naman malayan is naluto na pala yung ating mga nuggets. Bali first batch po ito, 6 pieces muna yung niluto ko.
At hindi tayo papayag kung hindi natin ito titikman syempre. Bali first time ko po kasi itong ginawa na itry ko ng gawing nuggets yung meatloaf. Kasi usually, pag nagluluto ako ng meatloaf, hinihiwa ko lang siya tapos nilulubog ko lang siya sa itlog, then ipa-fry na. Ngayon, may mga nakita rin ako sa mga social media na pwede palang gawin ito. Ayan, alam nyo naman, kailangan nating i-try din yung iba para matikman natin talaga kung gaano kasarap. At para sa akin, wow, ang sarap po nito, patok na patok talaga siyang pang-ulam. At pangbaon ng ating mga anak. Pwede na po ito nilang pambaon, lagyan nyo lang sila ng ketchup para sa usawan. Po, di ba mga Mars, sabi ko sa inyo konting halaga lang ang gugugulin natin dito at meron na rin tayong maipababaon or maiuulam. Ko, di ba? Sana po try nyo itong gawin ha. So, paano mga mare? Ayan po, meron na naman akong naibahagi sa inyong isang recipe. Hanggang dito lang muna ang ating vlog at salamat po sa panonood. Sana po ay subaybayan mo muli ang aking mga susunod pa na mga maibabahagi sa inyong recipe. Happy cooking po. Bye-bye and God bless.